Alright, so yan mga ka-TV, no, magandang araw po sa inyong lahat. Sa video natin ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano po mag-trade dito sa Bybit, no, paano mag-buy and sell kahit po maliit lang yung puhunan natin. So stay tuned pa kayo dahil step by step ko po ituro sa inyo kung paano mag-deposit and mag-withdraw dito. Alright, so yan mga ka-TV, no, ito po yung application nila. So nasa Play Store po, no. So wala pa po nito, make it sure na ma-download nyo ito, and after nyo ma-download, you can register gamit po ang inyong mga valid IDs, no. So make sure na ma-verified nyo po ito kasi nga po para po malabas yung or ma-open yung option na P2P trading. Kasi pag wala po yung P2P trading, hindi po tayo makapag bili dito ng USDT na gagamitin natin pang trade dito sa kanilang exchange. So ang gagawin natin, open natin yung P2P trading. Tuturuan ko kayo kung paano bumili dito. So dito, select lang natin yung buy, and sa payment method ay pwede natin i-select itong GCash, no, and confirm lang natin. And of course dito sa amount is pwede natin i-filter din. So for example, 250 pesos lang yung itatry nating i-trade dito. So you can trade as low as $5 or pwede din pong $10. Nasa inyo na po yan. So ngayon try muna natin itong sa akin na $4 lang. Okay, so ngayon click natin itong Pay Now, and dito lalabas na yung information ni seller, no. So ang gagawin natin, i-chat natin siya na nag-process tayo para malaman niya na active po tayo, no. And dito pwede na tayong bumalik dun sa option na kung saan nandun yung kanyang information na pagsinda natin. So i-copy lang natin to, click natin yung copy and ilagay lang natin dito sa ating GCash, tapos ay sinda na natin siya, and then make sure na ma-screenshot nyo yung proof of payment, no, para po malaman ni seller na nagbabayad po tayo, no. And ngayon after natin ma-paid, so balik tayo dito and makita nyo is na-send ko na yung proof of payment ko. So after ko na-send, so nirelease niya po yung aking asset dito or USDT. So ngayon ang next step na gagawin natin is babalik na tayo doon sa ating account and punta na tayo dito sa ating assets, no, dito sa right side sa ibaba, and makita nyo dito yung balance ko is nandito na. So magtatanong kayo bakit below 250 pesos, kasi nga po magdepende po siya sa value ni USDT. So yan po yung stable coin na gagamitin natin pag trade dito. So ngayon ang gagawin natin para makapagsimula na tayong mag trade is ilipat muna natin yung ating account dito from funding to trading. Okay, so make sure na lipat natin para makapag-trade na tayo. So i-click lang natin itong transfer, and after that make sure na naka-funding account to trading account. So ang gagawin natin, yung coins natin dito is automatic siya nakaselect ng USDT. So if ever marami kayong coins dyan, so you can click the filter icon, itong arrow dito sa right side, and then select nyo yung coin na gusto nyong ilipat sa trading account. So max lang natin, tapos confirm. So ayan, wait lang natin po, no. And dito kung makita nyo ka-TV, no, yung account natin sa yung balance natin sa funding ay nalipat na dito sa trading account natin. So kung makita nyo dyan, yung nasa itaas yung trading account na. Okay, so ngayon punta tayo dito sa trade, katabi ng asset, and then dito pwede na tayong magbabuy and sell dito ng mga cryptocurrency. So next step na gagawin natin, i-click natin tong arrow dito. Ayan, sundin nyo lang po itong nasa video ka-TV, no, para hindi po kayo malito. And dito napakaraming pairs nila na pwede nyong i-trade. For example, itong XRP to USDT. So bakit USDT po, no? So yan po yung stable coin na ginagamit talaga dito sa crypto, no, na convenient gamitin, okay, kahit saang exchange, no. Pero dito sa Bybit yan din po yung ginagamit. Okay, so dito kung makita nyo yung price nya, pwede nyo i-check, no, kung bumababa ba siya or tumataas, para malaman nyo rin na good to buy, no. For example, ito is good to buy siya kasi nga bumabagsak. So select natin yung buy, and kung makita nyo ito, slide lang natin to pa right. Okay, for example ganyan 100%, and then pipili ka lang ng price dito sa nagbibid ng sell, tapos ay i-click na natin itong buy. Okay, so click na natin itong buy, and makita nyo dito ay nag-success na po siya.
So ngayon i-check natin doon sa ating account, no, kung nag-success na yung pagbili natin. So punta tayo dito sa asset and then punta tayo dito sa trading. Ayan, kung makita nyo dito yung USDT natin ay naging 0 na and naging XRP na siya. So makita nyo dito 0 na po yung USDT natin at yung XRP is 8.75 XRP. And yung value niya is the same pa rin, no. So ang gagawin natin para kumita tayo is antayin natin yan na tumataas, no. Pag naging 300 pesos yan, for example, pwede na natin siyang i-trade or ibenta. So for example, ito ituro ko sa inyo kung paano i-sell. So punta kayo dito ulit sa trade, tapos select natin tong sell. Okay, make sure naka XRP din ha. Then ito i-max lang natin yan. And dito sa bid na nag-bid ng price, itap lang natin dyan, tapos i-click lang natin itong sell XRP para mag-success na po siya, no. So if ever lang po no na tumataas na yung value. Pero ngayon ituro ko muna sa inyo kung paano. So sell natin and sell XRP. So ayan, kung makita nyo na success na siya, so yung XRP natin is mawala na siya. So balik tayo sa asset natin and then trading account. Kung makita nyo dito yung XRP natin nawala na siya and naging USDT na po siya. So ganun lang po mag buy and sell dito sa Bybit, no. So sana nasundan nyo po itong video natin. So para naman makapag-try na din kayo kung paano po kumita dito sa Bybit, no. So sa akin is tinatry ko lang siyang i-sell, so para po malaman nyo kung paano po siya i-sell. Pero kung nabili nyo ito sa mababang halaga, so wag nyo muna siyang ibenta. So wait nyo muna siyang tumaas para naman kumita po kayo dito ng extra, no, dito sa Bybit. So alam ko naman na ito is need po ng puhunan, so nasa inyo na po yan kung subukan nyo po ito or hindi. So bago ko po ito i-end itong video natin mga ka-TV, no, and meron lang po ko i-share sa inyo na feature dito kay Bybit, no, na ito po yung pinaka magandang feature niya kasi nga advanced kumbaga. So dito meron tayong tinatawag na Launchpad, no. Itong Launchpad, ito po yung early access natin sa mga crypto na ongoing na po siyang malist dito sa Bybit. So ang gagawin natin dyan is mag-participate lang tayo dito sa Launchpad kung ano man yung task na ni-require dito. So yung task lang dito is simply lang naman, no, mag-join lang kayo dito sa Launchpad and then ang gagawin natin is bibili lang tayo ng mga tokens na nandito na malapit na siyang malilist katulad nitong LFT, no. And then after natin makapagbili, meron kasi yung price yung bidding price niya is nasa $0.3. For example, itong si LFT, no, kung ma-launch na siya, yung value niya for example naging 0.5, so kumikita tayo ng $0.2 and pwede na natin siyang i-sell dun sa trading yung tinuturo ko sa inyo. And ngayon naman if ever tumataas pa siya hanggang $1, so it's good, no, pwede na tayong mag-exit. So if ever hindi pa siya tumataas, so pwede din siyang i-stay muna natin dun sa spot account natin. So saka na natin siya ibenta if ever tumataas na. So ganun po dito kaganda sa Launchpad ka-TV, no, kasi nga is tayo po yung merong early access sa kanilang tokens na ililist dito. So kumbaga mas mabili natin ng murang halaga itong malapit ng ma-launch na token dito sa Bybit. Okay, so ganun lang po siya kasimple. So pwede kayong mag-buy dito ng konting halaga lang din, no, yung kaya nyo lang din sa bulsa nyo. Okay, so hindi ko naman po required na kailangan malaki din yung puhunan nyo dito kasi nga yung afford nyo lang din na mawala dito. Kasi ito pagtitrade talaga, meaning ko sa inyo, hindi po kayo guaranteed na kumikita dito ng malaki if ever wala pa kayong experience dito like 2 to 3 years, no, kasi nga hindi po basta-basta kumikita sa crypto talaga, it takes time po, no. Yan po yung pinaka magandang kitaan sana, kaso kailangan ito ng knowledge. Okay, so hanggang dito lang po yung video natin. I hope nakatulong ito and God bless and see you in my next video and peace out.